Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, habang papalapit tayo sa katapusan ng taong kasalukuyang panliturhiya, mapakikinggan sa mga pagbasa ang kaganapan ng panahon. Tila nakakatakot na kaguluhan ang paglalarawan sa mga huling araw. Ngunit hindi pagkatakot kundi pag-asa ang hatid nito sa atin. Ang pag-usbong ng puno ng igo sa Ebanghelyo ay nagtuturo sa pag-asang ito na darating ang buhay pagkatapos ng kamatayan. Binabago ng Espiritu ang luma sa bago. Ang kaguluhan tungo sa kayusan ng kalungkutan tungo sa kagalakan. Ang kawalang pag-asa tungo sa bagong buhay. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan, nagpapairal sa tanang sanlibutan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Sa pagkakataong yaon, darating si Miguel, ang makapangyarihang bantay ng bansang Israel, at magkakaroon ng matinding kahirapang hindi pa nangyayari kailanman. Ngunit maliligtas ang mga kababayan mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Mabubuhay ang marami sa mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan at ang iba'y sa kaparusahang walang hanggan. At yaong may pagkaunawa at umakay sa marami tungo sa kabutihan, ay magniningning na parang tala sa kalangitan magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ang biyayang kaloob mo ay kahangahangang tunay. Nababatid ko na ika'y kasama ko oras-oras. Sa piling mo kailanmay hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at naghahandog ng iyon at iyon ding mga hain. Subalit, hindi makapapawi ng kasalanan ang mga haing iyon. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. Pagkatapos, lumuklok siya sa kanan ng Diyos at naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatuwid, sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog, ay kanyang pinagpaging banal magpakailanman ang mga nilinis niya. Sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat.
panalangin walang humpay, samantalang hinihintay si Jesus na buong mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa mga araw na iyon, pagkatapos ng mga napakalaking kapighatian, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. At makikita ang anak ng tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag sumisipot na ang mga dahon sa sanga nito, alam ninyong malapit ng tag-araw. Gayon din naman kapag nakita ninyong nangyayari ng mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya, nagsisimula na. Tandaan ninyo, magaganap ang mga bagay na ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Ngunit walang nakakaalam ng araw o oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang Ama lamang ang nakaalam nito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang umaga? Mga kapatid, isang bagay po ang tila ayaw natin minsan pag-usapan. At ang isang bagay na tila ayaw natin pag-usapan ay ang katapusan ng ating buhay dito sa lupa. Di ba minsan yan yung mga topic o yan yung mga bagay na iniiwasan natin. Minsan pa nga sasabihin natin, wag natin pag-usapan yan kasi nakakatakot yan. Pero ang tanong, ano ba ang kinakatakutan natin sa katapusan ng ating buhay? Ano ba ang kinakatakutan natin sa katapusan ng ating buhay dito sa lupang ito? Marahil ang kinakatakutan natin ay dahil wala itong kasiguraduhan. Walang kasiguraduhan marahil ang buhay pagkatapos ng ating buhay dito sa lupa. Pero tandaan natin mga kapatid, na ang buhay dito sa lupa ay hindi nagtatapos. Dahil alam natin na merong buhay na naghihintay sa atin. At ito po yung tinatawag nating buhay na walang hanggan. Buhay na kapiling ang Diyos. Kaya nga, di ba sa ating mga Katoliko, paano natin sinasabi kapag ang tao ay pumanaw? Hindi lang natin sinasabing namatay ang taong yan. Bagkus sinasabi natin na ang taong yan sumakabilang buhay. Dahil merong buhay na naghihintay at ang buhay na ito ay buhay kapiling ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya nga ang katapusan, hindi nangangahulugang walang kasiguraduhan. Bagkus ang katapusan ay buhay kasama ang Diyos.
At kapag kasama ang Diyos, nangangahulugan na ito ay buhay na walang hanggan. Tandaan natin mga kapatid, na ang buhay sa kabila at ang buhay natin sa pangkasalukuyan ay hindi nalalayo sa isa't isa. Uulitin ko po, ang buhay sa kabila ay hindi kailanman nalalayo sa buhay natin sa pangkasalukuyan. Dahil ang buhay natin sa pangkasalukuyan ang magdadala sa atin sa buhay sa kabila. Kaya dapat yung mga pagkilos natin, yung mga salita natin, yung mga pag-iisip natin, yung mga bagay na ginagawa natin, tandaan mo, lahat yan may epekto. Sa Ingles, meron niyang consequence. Lahat ng mga bagay na ginagawa natin, may epekto yan. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Sino po sa inyo dito ang mahilig kumain? Tatanungin po ninyo, ano kayang pagkain? Yung mahilig kumain ng mga matatamis. Meron ba? Chocolate, no? Lahat ng matatamis. Kapag mahilig kang kumain ng matamis, anong mangyayari sa'yo? Magkakaano ka? Magiging sweet ka daw. Hindi. Magkakaroon ka ng diabetes. Di ba? Magkakasakit ka. Alam ba natin iyon? Marahil alam natin. Kapag ikaw ay mahilig kumain ng balat ng litson na malutong, ano ang mangyayari? Anong magiging epekto nito sa buhay mo? Huwag niyo akong tingnan. Ano? Ang nagiging epekto nito sa buhay natin, di ba tataas minsan yung ating kolesterol, yung ating blood pressure. Kapag kaninang umaga, pagising mo, sabi mo, malamig ang panahon, makulimlim. 5 minutes lang, matutulog lang ako ulit. Pero yung 5 minutes mo, lumagpas. At na-late ka sa misa. Sa madaling salita mga kapatid, lahat ng ginagawa natin may epekto. Lahat ng pag-iisip natin may epekto. Kaya dapat ang pag-iisip natin, yung pagkilos natin, yung paggawa natin ng mabuti, yung paggawa natin ng tama, ang isinasa isip natin, hindi yung pangkasalukuyan, kundi nagkaka-epekto ito sa buhay na naghihintay sa atin sa kabila. Kaya anong hamon sa atin mga kapatid? Kung mabait tayo, kung nagsusumikap tayong magpakabuti, dadalin tayo ng kabutihang ito sa ating buhay sa kabila. Walang kasiguraduhan? Hindi. Dahil kailanman, pagdating sa Diyos, pagdating sa mahal na pong Jesus Nazareno, kung nandoon ang pagsusumikap magpakabuti, tunay na may kasiguraduhan dahil yun ang tunay na walang hanggan. Pero mga kapatid, kagaya ng aking nabanggit, kung lahat ng pagkilos at paggawa natin may epekto, nangangahulugan din na parte ng epekto na ito ay ang pagharap natin sa kadiliman ng buhay. Dahil nga, sabi natin doon sa mga halimbawa, may mga pagkakataon, mahilig kang kumain ng matamis, nagkasakit ka. Mahilig kang kumain ng mga matataba, nagkasakit ka. At kapag ikaw ay nagkasakit, di ba ito'y kadiliman sa iyong buhay? Kapag ikaw ay nagkaroon ng pagyati sa buhay, matuturing natin itong kadiliman ng buhay. Kapag ikaw ay humarap sa mga pagsubok ng buhay, mga pagkakataon ito na humaharap tayo sa kadiliman ng buhay, may epekto. Pero tandaan mo mga kapatid,
na ang buhay ay hindi nananatili sa kadiliman. Ang buhay hindi nananatili sa problema. Ang buhay hindi nananatili sa pighati sa lungkot. Ngunit ang buhay magpapatuloy dahil sa pag-ibig at pag-asang ipinagkakaloob ng mahal na pong Jesus Nazareno. Sabi nga ni Jesus sa ating ebanghelyo, mawawala ang langit at ang lupa. Ngunit ano ang hindi mawawala? Ang kanyang salita. Ano ang hindi mawawala? Ang kanyang pag-ibig at awa para sa atin. Nangangahulugan, may pighati man ang buhay, may kadiliman man ang buhay, epekto man ito ng pag-iisip at pagkilos natin sa pangkasalukuyan, tandaan mo, may pag-asang pinagkakaloob ang Diyos. At anong pag-asang ipinagkakaloob sa iyo ng Diyos? Ang kanyang pag-ibig at awa. Mga kapatid, ang mundo natin tunay ngang walang kasiguraduhan. Pero sa kabila ng napakadaming walang kasiguraduhan sa mundo, merong isang tunay na sigurado. At ano ang tunay na sigurado? Hindi mawawala ang pag-ibig sa iyo ng Diyos. Hindi mawawala ang pag-asang ipinagkakaloob sa iyo ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, marami man tayong takot, marami man tayong pangamba, marami man tayong ginagawa sa pangkasalukuyan na ito, tandaan natin na ito ay buhay, ito ay magdadala sa atin sa buhay sa kabila. At sa buhay sa kabila, nandoon at kapiling natin ang Diyos. Nandoon at kapiling natin ang mahal na pong Jesus Nazareno. At kapag nandoon at kapiling natin sa ating buhay ang mahal na pong Jesus Nazareno, wala tayong dapat ikapangamba. Wala tayong dapat ikatakot. Dahil siya ang Diyos ng pag-ibig, Diyos na magbibigay sa atin ng pag-asa. Kaya mga kapatid, kung sa mga oras na ito, nakakaranas ka ng kadiliman. Kung sa mga oras na ito, sa tingin mong lugmok na lugmok ang iyong buhay. Kung sa mga oras na ito, tila pasan-pasan mo ang mundo, huwag kang mawala ng pag-asa. Dahil sa napakadaming walang kasiguruduhan sa mundong ito, nandiyan si Jesus na tunay na sigurado. Nandiyan ang mahal na pong Jesus Nazareno na magbibigay sa iyo ng pag-asa. At ang pag-asang ito ay nagkakaloob ng kanyang pag-ibig sa bawat isa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Taon-taos na lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay ng maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, ngayon dumalangin tayo sa dakilang Ama na tayo bigyan ng sapat na lakas at pag-asa upang maging handa lagi sa oras ng Kanyang itinakda. Ang ating panalangin,
Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Tuloy nawang gabayan ng mga lider ng simbahan ang bawat mananampalataya tungo sa tamang landasin sa kabila ng kanilang mga pagkukulang at kahinaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maitaguyod nawa ng mga punong bayan ang isang lipunang makalangit, makatarungan at mapagmalasakit sa pamamagitan ng kanilang tapat na paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Paghilumin mo nawa at bigyan ng pag-asa ang mga taong nagdurusa, lalo na ang mga dukha. Bigyan mo sila ng sapat na lakas at pag-asang umasa sa iyong walang humpay na biyaya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Salubungin nawa ng mga anghel at mga banal ang mga kapatid naming pumanaw. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, ikaw ang aming kanlungan at pag-asa. Dinggin mo kaming mga dumudulog sa iyo sa panalangin upang makapamuhay kaming naayon sa turo ng iyong anak at aming manunubos na si Jesucristong aming Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan, at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at may tampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag, bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinag-iis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus.
Hinihiling po namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikhan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na paikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal, na nagutos ipagdiwang ang huling hapunan
sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.